Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, ang pag-uusapan po natin is about sari-sari store. At alam nyo naman po mga kasari, December na. Ang date ngayon is Monday, December 4. At uso na ngayon yung pagre-restock ng mga kapwa ko tindera at ng mga sari-sari store owner. Kapag nagre-restock, naglalabas sila ng mga bagong puhunan. Ayan, kasi mababawi naman yan. Depende po talaga yan sa sari-sari store owner. Yung mga diskarte, kung ano yung gagawin nila ngayong magpapasko. Lalo na guys sa mga wholesaler, talagang naglalabas sila ng mga panibagong puhunan. Yung iba nga 100k, 200k, yung iba pa ay umaabot ng milyon ang inilalabas na bagong puhunan. Kasi mababawi nga naman yan pagdating ng December. So, paano nga ba ang diskartihan ng ibang sari-sari store owner at diskarte ko dito sa tindahan? Bakit ako hindi nai-stress sa nakukukuha ng pang-restock ko ng sigarilyo, sa nakukukuha ng pang-restock ko ng alak, which is yun yung mabenta talaga ngayong magpapasko. So, eto guys, yung diskarte ko dito sa tindahan. So, ako po, bilang sari-sari store owner, hindi na ako stress sa ganung pagre-restock, ganyan. Kasi kapag may benta ako mga kasari dito sa tindahan, for example, may benta na ako sa alak, sa sigarilyo. Kapag dumadating si ahente, ang kinukuha ko is yung sapat doon sa pera na nandito sa lagayin ko na sigarilyo. And kapag kung ano naman yung naubos dito na sa alak, for example, Red Horse, Grande, or Alfonso, inuutos ko agad yan kay partner para mamili agad. So, hindi na ako nakikipagsabayan dun sa masikip na palengke, ganyan. Lalo na kapag last week na magpapasko, ayan na yung talagang nagre-restock na ng maigi yung mga sari-sari store owner. So, ako bilang sari-sari store owner, ang diskarte ko is hindi ako sumasabay sa panahon na sikip, ganyan. Kasi 'di ba, lalo na kapag magpapasko, diyan nagtataasan. Unti-unti, hindi nyo napapansin, may konting paggalaw sa presyo ng mga paninda. So, bago pa lang yung December, tayo ay nagre-restock na ng hindi mabigat sa atin. Alam nyo yun guys, yung kapag may benta na hindi nagtatagal sa atin yung benta ng ating sari-sari store, bagkos ay ipinamimili agad natin. So yun po yung diskarte natin sa ating sari-sari store. So kanya-kanya po tayo mga kasari ng diskarte. Meron namang mga sari-sari store owner talagang kung kailan malapit na yung magpapasko, siguro malapit ng magpasko, 1 week before Christmas, dyan lang sila nagre-restock. Kapag ganyan, mas marami kasi ganun guys ang kalakaran ng sari-sari store owner. Diyan nagkakaubusan ng stocks. Diyan talaga mga kasari. Kaya talaga naghahagilap sila ng mga wholesaler kung saan may stocks ng soft drinks, ganyan. Mga 1.5 ng alak, ng Alfonso, ng Emperador, ng Red Horse. Kasi minsan talaga hindi may iwasan na yung ibang wholesaler talagang halos kuhanin na nila lahat ng stocks ng pinamimilihan nila. Kasi nga, sobra silang mag-restock ng mga items. Kaya tayo, ang diskarte natin bilang tindera ay hindi tayo nakikipagsabayan kung kailan malapit na yung Christmas, tsaka lang tayo mamimili. So, hindi ganun yung ating diskarte. Kaya, kahit man dumating ang December, ganyan, nakakakuha pa tayo ng mas mura pang alak. Alam niyo yun, and hindi din tayo nakikisabay sa pagkahasal ng iba. Hindi tayo nakikipagsiksikan. Ngayon, unti-unti na akong nagdadagdag. Baka next week, mamili na ako ng mga Graham crackers. Kung ano yung mabenta lang dito, pakonti-konti lang. Kasi dito naman sa tindahan ko, ay kapag may naghanap lang. Kasi uso dito guys, yung talagang namimili sila sa supermarket. Kapag nakalimutan lang nilang bilihin yon, tsaka lang tumatakbo sa tindahan. So, bibili tayo ng mga fruit cocktail, yung mga corn, yung ganyan, yung durog na, tsaka yung whole, ganyan, mushroom. Bibili din tayo ng mga ganyan, jolly mushroom. Tapos, mga pineapple juice, ganyan, yung medyo malaki. Ganyan lang naman yung mga ere-restock ko.
So, sa gatas, hindi ako masyadong mag-aano ng sobrang dami. Spaghetti sauce, siguro mga maliliit lang. Sa pasta, siguro mga tagkakalahating kilo lang. Kasi bihira lang po talagang may bumili ng mga ganyan. So, ayun po, bilang isang tindera, talagang kanya-kanya po tayo talaga ng diskarte. Gaya nga dun sa napanood ko na isang vlogger, hindi rin siya nakikipagsiksikan kung kailan ganun nga na sobrang dami ng namimili tsaka lang magre-restock. Sa kanya, hindi rin nagtatagal yung benta ng kanyang sari-sari store. Ipinamimili niya at kita ko naman kapag nanonood ako ng vlog niya na talagang grabe siyang mamili. Kahit hindi pa magpapasko, lahat ng benta niya ay pinamimili niya and bawal utang sa kanyang sari-sari store. Yun yung pinagkaiba namin kasi ako, nagpapautang ako. Pero ang pinapautang ko naman guys is yung mga good payer. Hindi na ako nagpapautang sa mga sakit sa ulo kasi ngayong magdi-December bawal matenga yung ating puhunan. Kasi yung puhunan naman natin hindi naman kalakihan mga kasari. Kaya kapag nawala yung ganon, wala tayong pamalit na sobrang laki. Kasi nga, niro-rolling lang natin yung benta natin dito sa tindahan. At ngayon naman, parang ngayon tayo nakakaranas ng, wait lang guys. Ayan, nakaalis na yung tao. Nade-distract pa rin kasi talaga ako mga kasari kapag may tao sa harapan ko. Baka kasi marinig yung mga pinagsasasabi ko. So, ngayong December, mga kasari, ngayon lang tayo nakakaranas ng medyo pagkatumal. Pero noong mga November, October, mabenta po ang aking tindahan. 'Di ba? Minsan lang ako umaray sa inyo. Minsan lang ako makapag-vlog na matumal. Mas madalas is yung mabenta yung aking tindahan. Kaya nga 'di ba, nagdagdag ako ng guys, ng siomai siopaw na mas malaki pa yung kita dito sa tindahan. So, sana guys, hindi maano ang vlog natin, makapiright kasi ang lakas na naman ng patugtog dito sa kabilang kalsada. So, ayun mga kasari, sa pagre-restock ko naman, 'di ba, ang mabebenta naman ngayong Pasko is magpapasko at bagong taon, alak, sigarilyo, soft drinks. So, sa sigarilyo, hindi naman po ako dyan nauubusan. Sapat naman po yung ating kinukuha sa ating ahente. Minsan lang talaga hindi nagiging sapat kapag sobrang mabenta ang sigarilyo. Minsan nagpapabili ako ng isang rim kay mother nung wala pa kaming motor. Ayan, kapag aalis siya, nakikisabay ako. Pabili naman ng ganito, isang rim ganyan. Tapos binibigyan ko siya ng pang-tricycle. Pero bihira lang yun. Tapos guys, ayan, tulad kanina, inutusan ko si partner dahil may benta ang ating alak. Nagpabili ako ng isang box ng gin bilog. Tapos guys, nung nakaraang araw, nagpabili naman ako ng Alfonso. Dahil mas mura ang Alfonso kay Pure Gold. Nung nagpamanggahan si partner, bumili ng siomai at siopaw. Yun, nagpabili din tayo ng Alfonso. And ngayon guys, may inilabas ako na 2 case ng doon, Red Horse. So, kukuha ako ng isang grande at isang Red Horse dahil marami pa naman tayo ditong stocks. Ayan. Iyan naman ay matagal ang expiration niyan. 1 year ang expiration niyan. So, chine-check ko yan guys. Kung ano yung luma, yun yung unang ibinebenta natin. At kung ano yung bago, yun yung pinapailalim natin. So, ganun guys yung aking technique. Sa soft drinks naman, weekly naman yan. So, kada week tayo kumukuha niyan sa ating ahente. Kaya hindi po tayo nauubusan ng stocks. Before pa ang Christmas, talagang tayo ay nagre-restock na kasi walang natetenga po sa atin na benta sa sari-sari store. Kasi nga, sa sobrang dami ng ahente ko guys, halos lahat may ahente na ako. Siomai at siopaw lang ang wala. Kaya wala ding natetenga na pera dito sa tindahan. Talagang naro-rolling siya ng maigi. Kumukuha lang kami ng pangkain namin, ganyan. Tapos sa mga bills naman, nakuha naman ng sa yelo yan. So wala na akong iniisip dyan. Sa load naman, ayan. Sa GCash, malaki naman yung tinutubo natin sa GCash. At ako minsan lang naman mag-load, ganyan, kasi may wifi. So, ayun lang. Yun lang guys ang masashare ko sa inyo na diskarte ko kung paano ko mag-restock, bakit hindi ako nagre-restock.
bakit hindi uso sa akin ang pagre-restock ngayong malapit na ang Kapaskuhan. So, yun lang po mga kasari. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa shinare kong video today. Happy selling po sa inyong lahat. Happy Monday and God bless po sa inyong lahat. Bye guys!